lahat. Binatilyo, muntik nang mabagsakan ng pader sa San Isidro, Northern Samar. Naglalakad ang binatilyo sa kasagsagan ng masamang panahon nang bumigay ang pader sa gilid niya. Nawasak ang pader matapos bumagsak. Ang kalagayan ng binatilyo at mga update sa lagay ng panahon, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 4, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Isang buwan matapos niyang umalis ng Pilipinas, dating Banban Mayor Alice Go nahuli na sa Indonesia. Bagyong Enteng lumakas pa. Kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa bansa. Bilang ng mga namatay dahil sa pananalasa ng Bagyong Enteng, 15 na. Mahigit 20 nawawala. Paglilinis ng putik at mga basurang inaanod ng baha na dala ng Bagyong Enteng, pahirapan. Mga lugar na wala pa rin kuryente, madadagdagan pa dahil sa nakatakdang power interruption ng Meralco. 2 sa 3 preso na tumakas mula sa kulungan sa Rizal kahapon, nahuli na. Isa nilang kasama, pinaghahanap pa. At isang aso na ispatang nag-pick up ng sariling dog food. Mahigit isang buwan mula nang umalis siya ng Pilipinas, nahuli na rin si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Natunton at naaresto siya ng mga otoridad sa tinutuluyan sa Tangerang City sa Jakarta, Indonesia. Hindi pa tiyak kung kailan siya dadalhin sa Pilipinas pero patong-patong na reklamo na ang naghihintay sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang maaresto ng Indonesian Police si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Tangerang City sa Jakarta. Sa litratong nakuha ng News 5, makikita ang dating alkalde na nasa kustodiya na ng mga operatiba. Hindi pa malinaw kung paano siya natunton at nahuli. Pero ayon sa National Bureau of Investigation, inaayos na ang pagpapauwi sa kanya sa lalong madaling panahon. We are now closely coordinating with the Indonesian authorities for the immediate na maibalik dito sa atin si Mayor Alice Go. Sana today or tomorrow, pero ASAP gagawin namin lahat. Gaya ng sinasabing kapatid niya na si Sheila Go at ni Cassandra Leong, idediretso muna sa Bureau of Immigration si Alice Go kapag nakabalik na sa bansa. Mula sa BI, ito-turn over din siya sa NBI. Bago siya dalhin sa Senado kung saan may nakabinbinding arrest order laban sa kanya. July 28 nang unang mamonitor ang pagtakas ng dating alkalde papuntang Malaysia. Mula Kuala Lumpur, bumiyahe rin siya pa Singapore saka nagtungo sa Batam, Indonesia noong August 18 kung saan nahuli sina Sheila at Ong. Dagdag pa ni Sheila, nakailang lipat pa sila ng sinakyang bangka bago sila nakarating sa Sabah, Malaysia. Dito na lumiit ang mundo ni Go nang ilagay siya sa passport watch list ng Interpol hanggang sa mahuli na siya kanina. Bukod sa posibleng immigration violation, patong-patong na reklamo ng qualified trafficking, money laundering at marami pang iba ang naghihintay kay Go pagbalik niya sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Umaasa naman si Senator Risa Ontiveros na makakaharap na ulit nila sa Senado si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Ontiveros sa mga otoridad sa Indonesia na nakahuli kay Alice o Gu Waping. Hihintayin daw nila na ma-turn over sa kanila ng NBI si Go kapag nakabalik na ng Pilipinas. Nagbabala rin siya sa mga tumulong umano kina Go na makatakas palabas ng bansa dahil hindi raw niya sila tatantanan. Sa ibang balita, malaking dagok sa buhay at kabuhayan ng iniwan ng Bagyong Enteng sa ilang probinsya. Sa Isabela, namatay ang mga alagang baka ng mga magsasaka matapos ang biglang pag-apaw ng ilog. Sa Naga City, isang sanggol naman ang nalunod sa baha nang makatulog ang kanyang mga magulang. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
Halos hindi matigil sa pag-iyak ang babaeng ito, habang halos hindi naman makausap ang kanyang mister. Ngayong ipinagluluksa nila ang 8 buwang gulang na sanggol nilang anak. Nalunod ang kanilang anak sa baha sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng sa barangay Kaluwag, Naga City. Kwento ng tatay ng bata sa News 5, nakatulog daw sila ng kanyang misi sa sobrang puyat. Nang magising siya, bandang 4:00 ng madaling araw, nakita na lang niyang palutang-lutang na sa baha ang bunsong anak. Sinubukan pa nilang itakbo sa ospital ng sanggol, pero binawian din ito ng buhay. Kung alam ko sana sir, hindi ko na yung gagawin. Naghanap na kaming ibang matutulugan. Makulungan sa buwan. Kabilang ang kanilang anak sa 2 nasawi sa Naga City sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng. Nananatili naman sa evacuation center ang ilang residente dahil lubog pa rin sa baha ang ilang lugar. Ang ilan sa mga lumikas sa pinagtagpi-tagping plywood nakahanap ng matutulugan sa Jesse M. Robredo Coliseum. Hindi pa nalilinisan kasi may tubig pa ang konti. Sa ngayon, maraming dengue, puso ngayon. Kasi mahirap na, walang magastos, wala pang pera, walang budget. Mahirap ang buhay ngayon. Sinuong naman ng mga pulis ang malakas na agos ng tubig sa ilog na ito sa barangay Lubas, La Trinidad, Benguet. Hinahanap nila ang 16 na taong gulang na binatilyo na nalunod sa ilog sa kasagsagan ng masamang panahon noong linggo. Habang nakatungtong sa isang bato, bigla na lang nadulas at nahulog sa ilog ang biktima. Tinangay siya ng malakas na agos ng ilog hanggang sa tuluyang malunod. Malaking dagok naman sa kabuhayan ng iniwan ng bagyong Enteng sa mga magsasaka sa Angadanan, Isabela. Nalunod ang 40 baka sa pag-apaw ng ilog sa barangay Salay. Biglaan ang pagtaas ng tubig kaya hindi naisalba ng mga magsasaka ang kanilang mga alaga. Ayon sa mga opisyal ng barangay, 13 magsasaka ang apektado. Nakaligtas naman sa panganib ang isang binatilyo sa San Isidro, Northern Samar. Lumulusong sa baha ang binatilyo nang biglang bumigay ang isang pader dahil sa naipong tubig. Halos mabagsakan ng binatilyo. Bagamat nakaligtas, nasugatan ng binatilyo matapos tamaan ng mga barbed wire sa bumagsak na pader. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Samantala mga kapatid, nakalabas naman na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng. Huling namataan ng bagyo, 265 kilometers west-northwest ng Lawag City sa Ilocos Norte. Bahagya pa itong lumakas habang pumikilos ng mabagal pakanluran, hilagang kanluran. Wala na ring nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Sa kabila niyan, magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan ang trough o buntot ng bagyo sa Cordillera, Cagayan Valley, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Patuloy namang hinihila ng bagyo ang hanging habagat kaya makakaranas ng pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Panakanakang ulan naman ang dala ng habagat sa Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at natitirang bahagi ng Central Luzon. Posible namang may mamuo na low pressure area sa hilagang silangan ng Luzon sa Huwebes. Meron ding isa pang LPA sa silangan ng Visayas base sa forecast ng Pag-asa sa susunod na linggo. Mas mataas ang tsansa nitong maging bagyo. For next week, meron tayo nakita na high likelihood. Pero dahil malayo pa nga, may mga instances or may mga possibility na ito ay magbago pa. Wala pa ring pasok sa ilang lugar sa bansa dahil sa ulang dala ng bagyong Enteng at habagat. Alamin kung saan suspendido ang klase sa report ni Gerard de la Peña. Patuloy pa rin ang malakas na ulang hatid ng bagyong Enteng. Kaya naman nagdeklara na ng walang pasok sa ilang lugar dahil sa epekto ng bagyo. Kanselado ang klase sa lahat ng antas, public o private sa Metro Manila, bukod sa Makati City na wala pang anunsyo sa ngayon, probinsya ng Bataan, Pampanga at Pangasinan. Magsingal sa Ilocos Sur, Luna sa La Union, mga bayan ng Licab at Talavera sa Nueva Ecija at mga bayan ng Candelaria, San Felipe at Subic sa Zambales. Sa Bulacan, walang pasok all level sa mga bayan ng Bulacan, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Marilao, Norzagaray, Paumbong at Santa Maria.
maging sa Lubang at Namburao sa Occidental Mindoro. Nagsuspindi rin ng klase sa iba't ibang bayan sa Tarlac, gaya ng Kamiling, San Miguel, Santa Ignacia, Capas, Concepcion at Ramos. Pati sa San Pedro Laguna at mga bayan ng Antipolo, Baras, Montalban, Morong, Pililya at Tanay sa Rizal. Samantala, preschool hanggang senior high school ang kanselado sa La Trinidad Benguet, Bantay, Ilocos Sur at sa mga bayan ng Bacnotan, Balawan at San Fernando sa La Union. Tutok lang sa News 5 para sa ibang update sa Bagyong Enteng. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ilang araw matapos ang pagbahang dala ng Bagyong Enteng, nagsimula ng maglinis ang mga residente sa Pililya, Rizal. Problema nila ngayon, ang iniwang putik ng sakuna. Live mula sa Pililya, Rizal, nasa Frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hannibal, maulan pa ba dyan? Andre, kanya-kanyang pala ng mga putik ang mga residente sa labas ng kanilang bahay sa barangay Hulo sa Pililya, Rizal, ilang araw matapos ang Bagyong Enteng. Maaga pa lang tulong-tulong na ang mga residenteng alisin ang putik sa kalsada. 3 araw na matapos ang matinding pagbaha sa lugar. Pero sa kapal ng putik, hirap ang mga residente sa paglilinis. Kasabay nito, nagkalat naman ang mga tambak ng basura sa gilid ng kalsada. Karamihan dito, mga itinapong gamit ng mga residente matapos malubog sa baha. Sa ngayon, 48 pamilya ang nasa evacuation center ngayon sa Pililya. Galing sila sa mga barangay Bagong Bayan at Hulo, ang pinakamatitinding mga tinamaan ng baha. Karamihan sa kanila, tinangay ng baha ang mga bahay dahil sa sobrang lakas. Andre, humingi naman ng tulong ang mga nasalanta para sa kanilang pangunahing pangangailangan. At sana raw ay may mga magbigay kahit mga gamit pang-eskwelahan ng kanilang mga anak. Andre? Maraming salamat, Hannibal Talete. Para naman po bigyan tayo ng karagdagang detalye sa balitang yan, makakausap natin. Ito po yung pagkakaaresto kay dating Mayor Alice Go. Kasama po natin sa telepono si NBI Director Jaime Santiago. Magandang umaga po, Director Santiago. Magandang umaga po, ma'am. Pakikwento po sa amin, paano nga po nauwi dito sa pagkakaaresto si dating Mayor Alice Go? Yes, ma'am. Continuously monitoring tayo diyan at kagabi nga, alauna ng madaling araw, actually kanina, ay nag-report na ang ating Indonesian counterpart, police, na nakuha na nila si Alice at nasa custody na nila ngayon. Opo. Yung iba pong detalye, halimbawa saan po siya nakuha, paano po natunugan na naandoon, may ganyan na po ba kayong alam? Wala pa po tayong detalyeng ganyan. Opo. Yung aking mga ahente at ahente ng BI ay nakikipag-coordinate na ngayon sa Indonesian authorities. So ano po, asaan po siya at sa mga puntong ito, and then kailan po kaya siya maiuwi dito? Nasa custody ng Indonesian police at we are working now yung immediate na maibalik sa atin dito sa Pilipinas si Alice. Yung nung nahuli po gusto ko lang po malaman, nung nahuli po itong si dating mayor, paano po yung proseso sana nung pag-aresto or in-explain po ba sa kanya? Kasi patong-patong po yung mga kaso niya dito pero wala pa po talaga siyang arrest warrant mula sa korte. Ano po? Wala pa pong arrest warrant sa korte pero we have already filed several charges against her. Tapos saan po siya? Ang meron po kasi ngayon, arrest order from the Senate for contempt. Ano po? Pero doon po ba siya idediretso pag uwi dito sa Pilipinas? Ano pong mangyayari, Director? Po-process po sila muna ng BI, immigration, for immigration violations. At tapos itaturn over sa amin, ipoprocess naman namin siya tungkol sa mga criminal cases na haharapin niya. And then pagka natapos namin lahat yun, ay tsaka namin siya taturn over sa Senate. May balita rin po kasi nakasama niya po itong kapatid niya nang makita po siya, itong si Wesley Go. Ano pong impormasyon sa inyo? Wala po si Wesley Go. Wala po. Okay. Si Alice lamang po ang nahuli. Opo. Para po sa inyo, Director, ano pong masasabi niyo na hawak na po ngayon ng mga otoridad doon sa Indonesia, si dating mayor at papunta na dito sa Pilipinas kahit paano po ba, kahit nakalabas at nakalusot sa mga otoridad,
Tingin nyo, parang justice na rin ba ito or simula na ito ng paggulong ng hustisya? Malaking breakthrough ito doon sa investigation na ginagawa natin at sa mga charges na ipinail natin kay Mayor. Okay. Maraming po salamat kay NBI Director Jaime Santiago. Sa ibang balita, na ibalik na raw ng Meralco ang serbisyo nito sa mga nawalan ng kuryente dahil sa bagyong Enteng. Pero kasunod naman yan, may mga mawawalan ng kuryente dahil naman sa maintenance activities. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Binaha na nga, nawalan pa ng kuryente. Yan ang kinilangang tiisin ng libo-libo mga customers ng Meralco sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng. Karamihan sa mga apektado nasa Metro Manila, Cavite at Rizal. Dahil do ito sa matinding pagbaha. Maalala ring may mga poste ng tumumba o di kaya tinamaan ng mga nalaglag na puno o sanga. Pero ayon sa power distributor, naibalik na sa normal ang serbisyo sa mga lugar na binayo ng bagyo. Naghahanda na rin daw ang Meralco sakaling may panibagong sakuna. Mabilis naman pong naibalik yung supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng bagyong Enteng. Ginagawa na po namin ngayon yung tree trimming, dun po abala yung mga crew natin bilang paghahanda sakali man na may dumating muling masamang panahon. Pero kasunod naman ang biglaang power outage na dala ng bagyo, may mga mawawalan naman ng kuryente dahil sa mga itinakdang maintenance activities ng Meralco. Ngayong umaga, magkakaroon ng power interruption sa Santa Maria, Bulacan. Mula yan alas 10 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mawawalan din ng kuryente ang Sampaloc, Manila simula alas 12 ng hating gabi mamaya hanggang alas 4 ng umaga bukas. Sa Biyernes naman, mawawalan ng kuryente ang Calamba at Cabuyao sa Laguna. Simula alas 2 na madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. 5 oras din tatagal ang power interruption sa Baritan at Muzon sa Malabon simula alas 10 naman ng umaga. Sa Sabado naman, nakatakda ang power interruption sa Dasmariñas, Cavite simula alas 9 na umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kailangan din magtiis sa 5 oras na power interruption ang mga taga San Ildefonso, Bulacan sa Linggo simula alas 10 ng umaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, ang latest sa pinsalang iniwan ng bagyong Enteng ihahatid. Magnitude 5.3 na lindol yumanig sa Jumalig, Quezon. At 2 sa 3 tumakas na preso mula sa kulungan sa Rizal, nahuli na. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na tinutugunan ng gobyerno ang mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyong Enteng. Ayon sa Pangulo, nasa 16 million pesos na halaga ng naihatid na tulong ng Department of Social Welfare and Development. Nakahanda na rin daw ang 65 million pesos na standby funds at mahigit 2 bilyong pisong halaga ng food at non-food items. Tuloy rin ang pagtulong ng Philippine Red Cross. Namamahagi rin sila ng pagkain sa mga evacuation center. Mahigit 1,300 individual ang nabigyan na ng hot meals ng PRC. Umakyat na sa mahigit 250 milyon ang apektado ng paghagupit ng bagyong Enteng. Base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa halos 150,000 na pamilya ang naapektuhan. Katumbas yan ng mahigit 547,000 na individual. Sa numerong yan, mahigit 64,000 naman ang inilikas. Nadagdagan din ang bilang ng mga naiulat na nasawi. Umakyat ito sa 12. 11 na rin ang naiulat na sugatan habang 7 pa ang nawawala. Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang humalig Quezon kaninang umaga. Tumama ang lindol sa may isla ng Jumalig pasado alas 7 ng umaga. Naramdaman naman ang intensity 3 na pagyanig sa PHIVOLCS. Base rin sa datos ng PHIVOLCS, sinundan pa ang lindol na yan ng magnitude 4.9 na pagyanig bago mag alas 8. Posible ring magkaroon pa ng aftershocks. Nahuli na ang 2 sa 3 preso na tumakas mula sa custodial facility ng Taytay Police sa Rizal kahapon. Nahuli sa manhunt operation ang mga sospek na sina Kurt
Cavasal at Ronald Barrera. Base sa investigasyon, binaklas ng mga sospek ang yero sa ilalim ng kanilang kulungan para makatakas. Kakuntsaba raw nila ang isa pang preso na nagsilbi namang lookout. Na-relieve na ang mga pulis na naka-duty sa kulungan noong nangyari ang pagtakas. Pinaigting na rin ang seguridad sa kulungan. Patuloy namang hinahanap ang kasama pang tumakas na si Danny Cansino. Magbibigay rin daw ng pabuya ang mga pulis sa sinumang makakapagturo sa sospek. Kung sino man po ang nakakilala dito kay Danny Cansino ay makipag-ugnayan agad sa ating himpilan nang sa ganoon ito ay atin nang mahuli. Ano na rin tayo ng reward na 10,000 sa bawat isa sa kanila na makakapagturo. Bantay West Philippine Sea naman tayo, mas lalo pang dumami ang mga barko ng China na umaaligid sa ating karagatan sa nakalipas na 3 linggo. Base sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, umakyat na sa mahigit 200 barko ang dineploy ng China sa mga inaangkin nilang teritoryo. Mas marami po yan kumpara sa 163 na Chinese Coast Guard, Navy at Maritime Militia vessels na namataan noong nakaraang linggo. Sabi ng Navy, pinakamarami ang nakaposisyon sa Escoda o Sabina Shoal kung nasaan ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa. This is the highest number we have recorded for this year. I don't want to speculate on the intention, but we could attribute this to the recent attention given to Escoda or Sabina Shoal, wherein there have been reports the past few months of a pile of crushed corals. Nagbabala naman ang Philippine Space Agency sa banta ng mga bumagsak na debris mula sa nilaunch na rocket ng China kahapon. Ayon sa PhilSA, posibleng bumagsak ang mga rocket debris sa karagatan malapit sa Philippine Rise at Panay Island sa may Catanduanes. Pinayuhan nila ang publiko na agad i-report sa mga otoridad kung may nakitang mga debris at huwag itong kunin o hawakan. Dako naman tayo sa balita tungkol sa budget ng gobyerno. Sa kabila ng bilyong-bilyong pondo, lumabas sa report ng Commission on Audit na iilang classrooms lang ang naipatayo ni dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Base sa 2023 COA report, mahigit 23 billion pesos ang budget sa basic education facilities noong nakaraang taon. Pero 192 classrooms lang ang nakumpleto mula sa target na 6,379. Mahigit 200 classroom lang din ang naipa-repair, habang tatlong last mile schools o eskwelahan sa mga liblib na lugar ang naitayo. Lumabas din sa COA report na hindi maayos at epektibo ang paggamit ng DepEd sa Basic Education Facilities Fund sa 14 na regional office ng ahensya. Mabagal din ang paggastos nila sa regular na pondo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. Low utilization. Ibig sabihin, mabagal ang paggastos at may natitirang pondo. So wasted funds, wasted time. Sa kabila nito, iginiit naman ni VP Sara na walang irregularidad sa ginamit nilang pondo. Pinupolitika lang daw siya para ilihis ang atensyon ng publiko sa tunay na problema ng bansa. Susunod sa Pulse Video, kotse lumusot sa sala ng isang bahay sa Arizona sa Amerika. Pope Francis dumating na sa Indonesia para sa kanyang Asia Pacific Tour. At netizens na aliw sa asong nag-self-pickup ng dog food. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Dumating na sa Indonesia si Pope Francis bilang bahagi ng kanyang muling pagbisita sa ilang bansa dito sa Asia. Mainit na sinalubong ng mga opisyal ng Indonesia at ilang kabataan ng Santo Papa na nakasakay sa wheelchair.
Kasama rin sa trip entourage niya si dating Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle. Tinawag namang historical ni Indonesian President Joko Widodo ang pagbisita ni Pope Francis dahil karamihan sa mga Indonesian ay Muslim. 3% lang ang Katoliko roon. Bukod sa Indonesia, sunod na bibisitahin ng 87-year-old na Santo Papa ang Timor-Leste, Singapore at Papua New Guinea. Sa Amerika naman, isang kotse ang sumalpok sa isang bahay. Sa security footage, kitang pinapakain lang ng mag-asawa ang mga alaga nilang aso nang biglang tumagos ang isang kotse sa kanilang sala. Wasak ang pader at mga gamit sa loob ng bahay. Sa kabila ng disgrasya, swerteng nakaligtas ang mag-asawa at mga alaga nila. Hinuli naman ng mga pulis ang 18 years old na driver. Hinala ng mga pulis, lango sa alak o droga ang driver. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Ito para sa mga fur parents tulad natin. Siguraduhin pong laging may nakaimbak na pagkain para sa inyong fur babies. Parang tao lang bawal magutom. Oo, mahalaga yan. Lalo na ngayon kapag masama ang panahon. Mahirap lumabas para bumili ng dagdag na pagkain. Tama, mahirap na po kapag ang alaga natin, siyempre, ang nagkusang lumabas para maghanap ng kanyang kakainin, gaya na lang po nitong asong ito. Sa gitna ng buhos ng ulan, naispatan ng asong yan at tumatakbo sa gitna ng daan sa Baguio na may dalang pakete ng dog food. Maya-maya rin makikitang pumasok na ito sa isang gate ng bahay. Hinala ng uploader, baka tulog pa nga naman yung may-ari. Kaya nagkusa na ang aso na pick upin ang almusal niya. Biro naman ng netizens, baka napag-utusan si Dogo dahil umuulan. May ibang animal lovers naman na nag-alala para sa aso dahil sa dami ng sasakyan na dumadaan sa kalsada. O nga naman, sa kabila niyan, bumilib naman ang netizens dahil marunong din daw itong tumingin sa daan. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, bago tumawid. Very independent. Bumalik ng bahay, ha? Cute. Kumuha muna ng pagkain, tapos inuwi. Pero ang maganda ngayon sa panahon ng bagyo, mas conscious na rin yung mga dog owners kapag lalo kapag nagbabaha. Sinasama nila yung aso nila. Ako lagi kong kasama. Di nagugutom yun. Ayun. Ba't kami ni Ruth Busog nagugutom na sa busog. studio? Oo. Kahit tayo mamaya. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.